Okay, so pag-usapan natin class yung construction engineering and management. So this presentation aims to provide you several informations para sa construction engineering and management kung ano ba yung talagang nangyayari. Kasi ang common misconception ng mga tao kapag construction, iniisip nila na puro gawa lang ng gawa yung mga engineers and mga tao. Pero sa totoong buhay talaga, sobrang dami pa ng kinakailangang i-take into considerations bago masimulan and matapos yung isang engineering project. Pero kayo, syempre, mga engineers kayo, gusto ko kayong bigyan ng idea kung ano ba yung talagang nangyayari sa construction, engineering, and management. So, kailangan panoorin nyo itong mabuti and maintindihan nyo to kasi magkakaroon kayo ng activity sa face-to-face class ninyo. Okay? So, eto class na picture nakikita nyo, eto class yung tinatawag natin na engineering team. Pagka nagtrabaho na kayo sa construction, ma-encounter nyo yan na hindi lang puro civil engineers and workers yung nandun. Meron ding class na mga architects, meron ding safety officers, meron ding syempre meron ding mga HR doon na nag-hire ng mga tao, and then meron ding mga project managers. Makakasalamuhan nyo sila most likely kapag ka naging mga site engineers kayo or nagtrabaho kayo sa field. And most probably class kapag ka nakagraduate kayo ng engineering, tas nakapasa ng board exam, ang pinakamataas na chance na maging work nyo talaga is sa construction. So, eto class yung mga kinakailangang informations na malaman para kahit papaano magkaroon kayo ng idea. So, first, what is construction engineering and management? Ano ba class ang construction engineering and management? Kapag sinabi natin na construction engineering and management, it is a specialized field within civil engineering that focuses on planning, design, construction, and management of infrastructure projects, including buildings, bridges, highways, airports, and other types of civil and construction works. Kapag sinabi nating construction engineering and management, kumbaga sakop na niya lahat. Kasi yung water resources engineering, nagfo-focus siya sa water lang, sa mga water na mga projects ng engineering. Pagka sinabi natin structural engineering, sa mga structure lang siya. Pero pag sinabi natin class na construction engineering and management, different specializations ng civil engineering ay sakop niya kasi lahat ng mga projects na yun ay ginagawa din natin. So kapag ka merong kinoconstruct, papasok dyan yung construction engineering. Okay? So, eto class, yung mga pictures ng mga engineers. So, ayan, magiging ganyan kayo one day and maaalala nyo yung mga sinasabi ko sa inyo. So, I hope maging successful engineers kayo in the future pero ngayon, kailangan yung gawin is mag-aral mabuti. And maging mabait kasi class ngayon pa lang tinatrain ko na kayo na maging engineers with integrity. Ayokong pagkalabas nyo ng school, maging engineers kayo ng mga corrupt. So, dapat hindi tayo ganun, ha? And alam nyo ba, nung nagtrabaho din ako sa site noon, sobrang sarap sa feeling kasi yung tingin sa'yo ng mga workers doon, engineer talaga. Tinatawag ka na sir, ganun. So, kayo, ma-experience nyo din yan. And it doesn't matter class kung babae o lalaki kayo or kahit ano man ang gender nyo, ha? Hindi uso na ngayon class sa site yung mga nagtatrabaho ng mga babaeng engineer sa site, sa mga field. So, ayun. So, maging ganyan kayo one day din. So, here are some key aspects of construction engineering and management. Eto kasi yung talagang flow ng mga nangyayari kapag merong construction engineering and management na kinakailangan nyo tandaan. First is yung project planning. Sabi dito, construction engineering management professionals are involved in the initial planning and stages of a construction project. This includes assessing the project's feasibility, conducting site investigations, and determining the project's scope, objectives, and constraints. Siyempre, parang sa totoong buhay lang yan, kapag halimbawa magtatayo ka ng isang business,
Hindi ka naman basta-basta nagtayo na agad ng business. Kinakailangan meron kang plano. Kasi, what if mag-fail yan? Kinakailangan lagi kami plan A tsaka plan B, di ba? So, sa construction engineering din, ganyan din. Meron tayong project plan na tinatawag para malaman kung feasible ba or possible ba na mangyari yung project na gusto nyo. And syempre, kapag ka merong project planning, kinakailangan kausapin nating mabuti yung mga clients natin kasi at the end of the day, sila pa rin yung masusunod. Yung gusto pa rin nila yung masusunod. Tayo mga engineers, ang pwede nating maipayo dyan is masabi sa clients natin kung possible or feasible ba yung mga gusto nilang mangyari. So kung hindi, napag-uusapan naman yun. Okay? So hindi lang basta planning yan, dyan din papasok yung investigation ng sites, kung saan itatayo, kung ano ba yung sakop ng project, yung tinatawag nating scope, and ano ba yung objective and constraints. Ano ba yung objective class? Ibig sabihin ng objective, ano ba yung kakalabasan dapat? So, yun, dun yung parang anong gusto nang mangyari ng client. Next is design management. Construction engineering and management professionals work with architects, engineers, and other stakeholders to develop detailed project designs. They ensure that the designs meet the project's requirements, comply with building codes and regulations, and are cost effective. Pagka class natapos yung planning, dito na class papasok yung design management. Mag-i-start na ngayon mag-design si architect at saka si engineer para masimulan na rin yung project and kinakailangan yung design na gagawin nila ay sumusunod sa building code ng bansa natin. Bawat bansa kasi class merong tinatawag na NSCP. May encounter nyo to sa higher year. Pagka sinabi natin class na NSCP, NSCP stands for National Structural Code of the Philippines. And ano ba class ang NSCP? Yung NSCP class na yun, yun yung parang Bible nating mga engineers. Yun class yung sinusunod natin mga batas. Hindi lang tayo pwedeng construct ng construct ha. Meron tayo class dapat sinusunod na batas para sa safety ng mga tao na gagamit nung project natin. Next is yung cost estimation and budgeting. After class i-design, dito na class ngayon papasok i-estimate yung cost or yung budget na gagamitin. Siyempre, kinakailangan i-estimate yan tsaka i-budget yan kasi para malaman natin kung magkano ba yung ilalabas na pera ni client natin. So, di ba, siyempre, alam nga namang nagpagawa ka ng bahay tapos hindi mo alam kung magkano yung total na magagamit mo. So, paano kung kulang? Tapos nasa kalahati ka pa lang, o di ba? Kailangan class, ina-estimate and binabudget yan. So, cost estimation and budgeting, construction engineering and management experts are responsible for estimating the project's cost and developing budgets. They monitor and control project expenses to ensure that the construction stays within the budget. So, yun nga yung sabi ko kanina, kinakailangan yung project nyo is nasa budget lang. Hindi po pwedeng hindi pa tapos yung project nyo, tapos wala na kayong pera. So, malulugi kayo dun. Okay? Next is yung scheduling. After nyo class ma-budget and ma-estimate yung cost, dito na class ngayon papasok ang scheduling. Sabi dito, construction engineering and management professionals create project schedules that outline the sequence of construction activities and their durations. They use scheduling software and techniques like critical path method and program evaluation and review technique to manage timelines. Dito class papasok sa scheduling kung gaano ba class katagal matatapos yung ginagawa niyong project. Yung scheduling class, merong mga ano yung categories yan. Halimbawa, first 1 month, kinakailangan maitayo na yung mga poste niyan. Yung mga biga niyan, yung mga beam, tsaka yung mga column niyan. And puting, kinakailangan 1 buwan matayo na yan. Pangalawang buwan, kailangan maitayo na yung mga pader, parang ganun. Pangalawang buwan, kailangan maitayo na yung mga pader, tsaka yung bubong.
Pangatlong buwan, kinakailangan mapinturahan na yan, ma-finish na yan. Pang-apat na buwan, mailagyan na ng pinto, malagyan na ng bintana. So, yun yung tinatawag nating scheduling. By schedule kasi yan, categories, hindi basta-basta sabay-sabay lahat yan, ha? So, yun. Next, procurement and contract management. Sabi dito, they manage the procurement of materials, equipment, and subcontractor services. They also draft and negotiate contracts, ensuring that all parties understand the roles and responsibilities. Yung nakikita class ng mga tao kapag nagkaroon ng construction engineering projects is nagtatayo lang. Pero sa totoo lang, sobrang daming documents niyan. Kagaya na tong procurement and contract management. Merong nagpipirmahan dyan class yung mga clients, yung project managers, yung contractors, subcontractors, kinakailangan mapag-usapang mabuti yan and nasa legal na paraan. So, kaya meron tayong contract management. Next is yung quality control. Construction engineering and management experts implement quality control and quality assurance measures to ensure that construction work meets the specified standards and specifications. Dito class papasok yung pagiging site engineers nyo. Halimbawa, merong mga workers na gumagawa. Kinakailangan ma-inspect nyo mabuti yung mga gawa nila kung tama ba. Kung sumusunod ba dun sa plano kasi pag mali yan, kayo masisisi dyan. Kinakailangan makontrol nyo yung mga workers nyo. Na dapat ganito lang yan. Na dapat ganito lang yung sukat niyan. Dapat ganito yung karami semento niyan. Hindi pa pwedeng sumobra, hindi pa pwedeng kulang. Kailangan quality yan. Kung ano yung nakanote doon sa plano, dapat yun yung masunod. Okay? Risk management, identifying and managing potential risks is a crucial aspect of construction engineering and management. Professionals assess risks related to construction delays, cost overruns, safety, and other factors, and develop strategies to mitigate these risks. So, kasi class sa construction, very delikado sa construction talaga. So, kaya meron tayong safety officers para yung mga risk na pwedeng mangyari sa mga tao is ma-manage ng maayos. So, kagaya nung construction delays, para hindi ma-delay, kinakailangan ma-manage na mabuti ng mga engineers. Cost overrun, so ganun din. Safety, dyan papasok yung safety officer para yung safety ng mga tao and mga workers is na ma-manage na maayos. And other factors. So, ayan, very important yan, lalong-lalo na sa totoong buhay talaga. So, ito na nga yung sinabi ko, health and safety. Ensuring a safe work environment for construction workers and adhering to safety regulations is a top priority for construction engineering and management professionals. Sa totoong buhay kasi class sa construction engineering and management, sobrang takaw aksidente niyan. Sobrang delikado, maraming mga wires. Maraming mga wires na naka-expose, maraming bakal, ano pa ba, maraming mga chemicals na naka-expose dyan. So, meron tayong pagka pumasok kayo sa construction site talaga ng mga big projects kagaya ko dati, kinakailangan nakasuot ka ng ganyan, as in. So, meron kang safety goggles, meron kang hard hat, meron kang um, gloves, meron kang safety shoes, meron kang vest, and meron kang ear protection, tsaka mask. Hindi pa pwedeng kulang yan kasi mapapagalitan ka ng safety officer dyan, papaalisin ka. And ano ba class yung mga importance niyan? Obvious naman, kapag kayong goggles sa mata, pagka hard hat sa ulo, poprotektahan yung ulo mo sa mga flying objects. So yan, sa safety shoes, sobrang importante niyan kasi yung aapakan nyo sa construction sites is kung ano-ano talaga. Puro semento, puro bakal, tusok-tusok. So yun. So yan. Ito class ang trabaho ng safety officers natin para ma-manage na maayos yung health and safety ng mga workers. So, eto class yung tinatawag nating PPE,
Tandaan nyo, PPE or Personal Protective Equipment. Parang sa mga, frontliners nun, meron din mga PPE na tinatawag. Pero syempre, sa construction, engineering, iba yung PPE natin sa PPE ng mga nurses. Iba yung PPE natin sa mga PPE ng mga tatrabaho sa factory. Okay? Pero medyo kahawig, ano? Yung mga tatrabaho sa factory, parang ganito din. So, ayan, naka-note na dyan yung mga usage nila and kung ano yung tawag sa kanila. So, paki-memorize yan kasi baka ibigay ko yan sa exam nyo or sa quiz. Sa quiz, wala pala kayong exam, no? Sa quiz, baka ibigay ko yan sa long quiz nyo. I-memorize nyo mabuti kasi very important yan. And, pag nag-OJT kayo and nagtrabaho na kayo outside sa field nyo, gagamitin nyo talaga yan. Kinakailangan alam nyo gamitin yung mga yan. Okay? Next, environmental considerations. Construction engineering and management professionals consider environmental impacts and sustainability in construction projects. They may implement eco-friendly construction practices and materials to minimize environmental harm. So, tayong mga engineers class, nagde-develop tayo ng society natin, yes. Pero hindi ibig sabihin nun na sisirain natin yung environment natin kasi kapag nasira yan, babalik din sa atin yan. So, magde-develop tayo and papagandahin natin community natin pero at the same time, i-ensure natin na yung environment natin is napapangalagaan pa rin natin. Okay? So, yan yung environmental considerations. Next, we have project documentation and reporting. Keeping accurate records and providing regular project updates to stakeholders, including owners, investors, and regulatory agencies is essential. Ito class project documentation and reporting, ginagawa to para mas matrack natin kung nasaan na ba yung project. Para kahit pa paano na-update natin yung clients natin, yung owners, para may idea si project manager kung hanggang saan na ba yung natatapos natin. So, napakadami yan class. Maniwala kayo sa akin, hindi lang basta nagko-construct sa construction site. Sobrang daming mga paperworks niyan and yan yung nakaka-stress. Sa construction site talaga yung mga paperworks na yan. Pero kaya naman, namamanage naman siya talaga. Next, we have communication and stakeholder management. Effective communication and collaboration with various stakeholders such as clients, contractors, government agencies, and the public are crucial for project success. So, ito class communication, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, very important yan kasi yung effective communication is very useful siya para magawa or matapos ng maayos yung project natin. So, kailangan nagkakaroon tayo ng meetings with clients, contractors, government agencies, tsaka syempre sa mga tao. Dito kasi pinag-uusapan yung halimbawa, magmi-meeting kayo once every week nung project manager nyo, which nagkikita naman talaga kayo, nagkakaroon kayo ng reporting kung hanggang saan na ba yung natapos ng mga workers nyo. And then lastly, we have construction technology. Last na yata to. Construction engineering and management professionals leverage technology, including building information modeling, construction management software, and drones to improve project efficiency and accuracy. Yung, eto naman kasi yung construction technology na to, hindi naman siya, sa ibang bansa, siguro ginagamit to madalas, pero sa Pilipinas, hindi ako sure kung gumagamit ng mga drones na ganyan. Yung malalaking projects yun, gumagamit talaga para mas ma-monitor mabuti yung isang project. Pero, yung the usual naman, hindi naman siya totally kailangan. Pero, yung mga softwares na to, ginagamit na siya ngayon talaga ha. Pero yung mga high-tech na technology, kagaya sa ibang bansa is, wala pa dito sa Pilipinas. Pero yung mga softwares na yan, construction softwares na is ginagamit na natin ng mga engineers ngayon. So, yun lang. And in summary, kapag sinabi natin construction engineering and management, sobrang sakop niya lahat.
lahat ng specializations ng engineering. Kasi kapag ka merong tinatayong project, automatic may construction engineering yan. And sana class meron kayong natutunan kasi yung common misconception nga ng mga tao kapag ka construction engineering, magtatayo lang ng magtatayo yan. Pero sa totoo lang class, hindi. Kayo mga engineers kayo, dapat alam nyo and meron kayong idea kung ano ba yung talagang nangyayari inside the construction engineering. So, thank you so much.